Kung ano ba. Okay, so, shall we start? Okay. Nakapag-ano na naman kayo, no? Nakapag-opening prayer na? Yes, Father. Kanina po. Okay. So, this is another part, or I would say, one of the final part of your gathering today. Knowing that as early as, 10 o'clock? 9:30, you were here? Okay. And then it's for your get-together. Well, it's good, you know. This is how we form our organization in our parish. When we create a good bonding and a good relationship atmosphere, or like a family atmosphere. Kailangan natin to. Kasi, hindi naman po pwede na, isa naman siya ang ating sinusundan. Maganda rin naman na, socially speaking, we are connected responsibly and actively to one another. We are journeying together. And how can we journey together when we don't foster a kind of family spirit or a kind of oneness in our mission, in our life as lectors and commentators in this organization. So things like that, I'm happy to hear that you have that kind of get-together, I would say is an agape, sa fellowship. You call it fellowship. No? Kaya nga, kita ko yung mga lamesa, sabi ko, mukhang ang daming lamesa doon. Mukhang may nangyaring maganda, agape. No? Kasi kahit saan yan, when you learn to sit down and share a meal, it means you are building a good relationship. Hindi ka naman kakain ng hindi mo kilala o wala kang ugnayan doon sa kaharap o doon sa nag-imbita sa iyo, in a way. At yung paulakan mo yung invitation ng food, it means something sa nag-anyaya. So, I believe that with the culmination of your fellowship, I would say fellowship is the agape, the meal. It means you have established, in a way today, a better relationship to one another. Yun ang importante. Bagamat in my little talk today, may matatouch tayo something about our relationship. So today is a kind, as I called it, a half-day recollection that after this talk, with confession and of course with the celebration of the Holy Eucharist. No? Am I speaking clearly? Yes, Father. That should be one of our considerations, all the time. But every time we hold a microphone, you have that question in you that, would you be audible? Kayo ba'y naririnig? Kayo ba'y naintindihan? Tama ba? Mga ganito, may pag-uusapan dito tayo. That's why I asked you, is it clear? Or, just ba? O ganito? Something like that. We'll find out dito. Now, let me give you a talk on the guide for lectors and commentators. This is an excerpt coming from the guidelines given to some dioceses, most especially to the Diocese of Manila. Way back though, but still, up to now, it is applicable. I still believe what is true then is still true today. Most especially when we talk about the theology, about the spirituality of being a lector and commentator. So the first part will be a kind of reflection, a very good reflection on how the church actually treasure you
as lay collaborators on the aspect of proclaiming the Word of God. You know? Kasama kayo. You know? So, I don't want to miss a thing. Mostly, ay babasahin ko ito and then I'll pause and explain. Kaya medyo very challenging ang oras na ito. You know? Kasi una, aantukin kayo. Dahil maraming dahilan, kakakain nyo lang. Physiologically speaking, while our stomach are so busy, digesting, it means something in there is making use of our power in our body. So medyo may napapagod internally, hindi natin ramdam, and then the mind will becoming weak and turn out to be. Kaya nga may siesta ang tinatawag eh. After meal, siesta, iidlip ng konti, is a power nap, no? That you feel like, yun po yun. Una, kakakain nyo na. At sa inyong pagkain, mukhang masarapan ang pagkain. Kasi sa decoration pa lamang. Oo. Okay. Pangalawa, sadyang mga oras na ganito, there's no call for celebration. Ito'y oras ng patay, libing. Kaya medyo tayo mahimbing. Medyo ganyan. Pangalawa, I'm reading. I'm not eye-to-eye contact with you. Because I don't want to miss a thing. Kaya gusto ko basahin talaga ang document na ito. Kaya dahil walang eye-to-eye contact, wala, mandadaya kayo. Nang tulong, wala. Di ba nakatingin si Father? Okay. And some, it may not be in our day-to-day language. Hindi naman tayo nag-English masyado sa bahay. Siyempre, minsan, tend to be, hindi natin masyado. But as much as possible, I want to, explain this in our own vernacular. Okay? So first here, it says, the role of the rectors and commentators in the church. So meron kayong kampanya sa ating simbahan. The role of the laity, it means laity, kayo yon, lay people. You are not ordained, Ang pagkakaiba nyo sa kumikilos dito sa altar, kami ordained, kayo hindi. Lay. Pag sinabing lay, you're just, but from the common people, but invited to participate and play a role in our liturgy. Kaya nga, the role of the laity in the church was not clearly defined and emphasized until Second Vatican Council. After Second Vatican Council, that's 1960s, early 60, Hindi naman talaga at bibihira yung mga tao ay naandyan. Ang kadalasan, pari lang ang nasa altar. In fact, may harang nga eh. Yung katedral hanggang ngayon may harang pa eh. I don't know, pero di na rin dinares. Pero it was a massive and radical call for all the churches to remove the communion rail, ang tawag doon. Communion rail na nakaluhod ng mga tao at tapos ang pari ang nalakad. Okay? And then, nakaluhod lang, inabot ko pa yata, hindi ko na inabot. Kasi yung matandang pari namin, sa bagay, sabi nila, mas okay yon. Ngayon, kasi tao na ang lumalapit. Kasi noon, ang simbahan naman, ay nandyan lang. Sabi nga, tao ang lumalapit. Pero after Vatican Council, ibinukas na ng simbahan ang lahat. Kahit nga ang pagmimisa, hindi lang sa loob ng simbahan, kahit nasa labas ng simbahan. Kahit ang pananalita ay hindi na Latin, kundi sarili-sariling wika na. So dahil nabuksan yun, ibig sabihin, pwede na magbasa ng Bible, pwede na marinig ang Bible,
Pero nang may proklama ang Bible, ang Word of God, hindi lang ng pari, kahit ng mga laiko. So yun ang ibig sabihin na before Vatican, ibang-iba, 1960s, kaya nabuksan, empowerment of the laity, ibig sabihin, kaisa ang mga tao at kasama na. Ano po? Sa lahat ng larangan. Hindi yung priest-centered lahat, no? Para nasa pari lahat. Kaya, at mga ordained lamang. So ngayon, ibinukas, at isa sa mga ibinukas, ay katulad ng role ng mga lectors na magpahayag ng salita ng Diyos. Po. Eh, noon nga raw may nakaluhod. Yung matandang pare, sa dami na nagkukumunyo, napagod na rin. Katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. Ay, makakapagod nga naman yun. Kaya ang ginawa ng isang pare, pinatas dito. Pinatas. At ang sabi niya, ang haba naman eh. O yan, katawan ni Kristo. Yung mga tao, malaya. Galing. Hindi na nakapatuloy. Katawan ni Kristo. Anyway. Ngayon naman, nakakalito naman ang mga tao. Hindi na sa bibig, pwede na sa kamay. Sabi man ng pare, katawan ni Kristo, sabi ng mga yan, Amen. Yeah. Hindi mo malaman kung saan lalagay, sa kamay o sa dila. Ay, katawan ni Kristo, yeah. Saan ba yan? Okay. Yan. Siguro hindi kayo antukin pag may ganyan problema. Samahan natin. Okay. The present recognition in the role in the church, the laity kayo, is founded on the awareness that every faithful is commissioned by Christ to be an apostle. Lahat pala tayo, especially by the virtue of baptism. It says here, through which we are incorporated into Christ's mystical body, by which He is strengthened by the power of the Holy Spirit. As such, He is consecrated into a royal priesthood and becomes holy people, fit to offer sacrifices in everything they do and to give witness to Christ throughout the world. So, ganito na lang. Ang ating pagiging lector ay we offer sacrifice. Imagine, sakripisyo naman talaga eh. Yung ibigay natin ng time, yung ibigay natin ng ating commitment, is a sacrifice. Tapos, isipin lagi natin, that is a way of our contribution to the mystical body of Christ. When we say the mystical body of Christ is the church. And may pagkukunan yan. Dahil lahat tayo binyagan, hindi lang yun ang naintindihan natin. Kaya nga, maganda yung nangyari dito nung nag-compile si Bishop Doon niya sinabi, malalaki na kayo, may isip na kayo, mga bata. At malaman ninyo, na kayo pininyagan ng maliit, ngayon malaman ninyo dahil naintindihan na ninyo, na kayo ay may role na gagampanan. Makiisa kayo. Mag-contribute kayo sa simbahan. Kung ano yung magagawa para sa simbahan. Sabi pa nga ni Bishop Santos, kayo mga bata, go! Sabihin niyo, Father, what can we do? Pwede ba kami sa choir? Pwede ba kami sa ganito? Pwede ba kami sa anumang samahan? Andito lang kami, Father. We want to do something. Makikibahagi, makikisalamuha, at magiging kapakipakinabang. That's the reason why we are baptized, no? Hindi ba sa parang, hindi ba sa katawan may kanya-kanyang role? Hindi ba sa bahay, pagkita natin, member naman ng family, bakit may napapagod? Kasi, isa, dadalaw kumikilos. Yung iba, parang walang pakialam. Alam niyo, kaya minsan, nakakapagod. Pero pag kanya-kanya, kita mong buhay na buhay, kumikilos ang lahat, nagko-contribute, napakaganda ng family. And I believe, Paris is like that. The Paris is like that. When we are committed to offer, at ang napili ninyo ay maging lektor sa ating communities, sa ating simbahan, and with that, you are called, as an apostle, because you have something to do.
You feel that you are being called and commissioned. Kaya nga mamaya may commissioning ulit eh. May renewal ng commissioning. Apostle means go and do something. Disciple means stay and learn from me. Ibig sabihin, matuto kayo. Pero yung sinabing go, yun. Ang apostle. Kaya lahat tayo ay sinusugo na mayroon tayong magagawa. And I believe, it's a sacrifice on our part. You know? When we commit ourselves, wala namang hindi po pwede na lector tayo. Tapos, kung kailan lang gusto, namimili ng oras, masama ang loob. Pag hindi napalagay sa oras na gusto niya, o yung ba yun ang commitment? Sacrifice nga eh. Kahit na sabihin mo na wala eh, talagang ikaw ang napatoka doon, no? Bagamat mamaya, I'll tell you something, no? Na kung paano mababalanse. But first and foremost, we are called to commit ourselves and to make a sacrifice. That is our contribution to what we call, everyone is called by the virtue of baptism to become an apostle. This apostolate is enhanced and vivified by the Holy Spirit, who sanctifies and gives a special gift to the people of God. So parang ito'y calling. Parang Holy Spirit ang pagiging lector ninyo. It must be coming from the Lord. It's what the Spirit that keeps you going, it must be the Lord. Sana meron tayong ganon, dumating sa puntong ganon, that in your personal prayer, kumbinsido kayo na, Lord, talagang kayo ito. Lord, thank you kasi napasama ko dito kasi sinama ko ng aking kumare. Pero alam ko, Lord, siya man ginamit ninyo eh. Para ako'y, dahil kung hindi dahil ko sa kanya, hindi ko makikilala na meron palang ganito isang dakilang gawain. Okay? So, by the reception of this gift or charisms, each believer is endowed the right to use them in the church and elsewhere for the good of mankind and for the edification of the body of Christ. So, ito yung ating charisma eh. Tanggapin natin ang lahat. Hindi naman lahat pwedeng maging lektor. Ano po? Sorry. Hindi naman tayo nagdi-discriminate. Ang atin lang dito, let us respect the diversity, ang pagkakaiba-iba natin. Pwede ba maging lektor yung laki-laking tao, liit-liit ang boses? Tapos kita mo laki-laking tao? Hindi, sorry ha, hindi ko na sabihin. Meron naman liit-liit, laki-laking boses. It sounds disturbing, no? Tama ba yung aking sinasabi dito? Hindi lahat, may kanya-kanya tayo. Mas maganda siya kung siya maging, hindi na siya maging lektor, maging mother butler na siya. Kasi mas effective siya doon. Di ba yung mga ganun ba? Meron ang boses talaga, wala magagawa. Ang boses hindi pang public speaking. You know? Kaya, huwag kayong magugulat, huwag kayong ma-offend. Pag kayo sinabihan mamaya na, o isang araw na, brother, sister, huwag ka na kayang mag-commentator. Huwag ka na kayang mag-lector. Ay, bakit po, mother? Siguro mas maganda sa iyo, ano pa? Mag-apostolado ng panalangin. Kasi parang ang galing mong magdasal. No? You are more into that. We talk about skills. We talk about, kala niyo ba sa amin? Kami, nagpapari kami. Sa totoo lang. Huwag niyo sabihin na lahat na nagpapari, natutuloy sa pagpapari. Merong napapagusto at merong sa loob niya umaayaw siya. Pero masakit man tanggapin
merong sa tingin ng mga huhubog sa amin, sorry, hindi ka pwede. Talagang ganun. Hindi ka pwede maging pare. Kasi, hindi kita discriminate. No? Kasi kulang ka sa ganito, kulang ka sa ganyan. Hindi ka maka-express. Hindi ka, maging komportable sa, meron po ganun talaga. Meron talagang, hindi pang pari. Sorry. Pero ibig sabihin, kaya nga tayo din charisms. May kanya-kanya tayong charisma. Pero hindi ko sabihin, hindi ka maging pari, hindi ka na, hindi. Marami kami, hindi nga naging pari. O ngayon, mga hermano, brother, sila itong may hawak ng mga malaking responsibilidad. Na kung hindi dahil sa kanila, hindi mangyayari maganda ang aming samahan, maganda ang simbahan. Dahil may kanya-kanya kami. So kayo naman, generally, nakita ko naman, wala naman ako narinig dito na hindi pwedeng maging lektor. At sa tingin ko lang naman, may konting babaguhin lang ng konti. May konti lamang practical considerations. Okay? So sinasabi dito ay magagamit. Binigyan tayo ng ganyan na skills. Kaya, thank God, naramdam mo na kailangan ka ni Lord kasi yan ang galing mo, yan ang talent mo, yun. Okay? Pero, pangunahan ko na kayo, hindi ibig sabihin yan ang galing natin at kaya natin, yun na yun. Dahil may mga ilang bagay na hindi tayo magiging efficient, effective, kung natin ko consider ang ilan ng mga preparations. Ang sa atin lamang ay by our reflection, ganun pala yun. Thank God. This is a gift. Ibinigay ito sa akin and with this, gagamitin ko po ito. Ibinigay ito sa akin, ibinabalik ko po sa inyo. Pwede bang ganon? Lord, you've been so good to me. Gusto kong suklian ang paglilingkod. Alam ko may magagawa naman ako. Kaya sa pagiging lektor, itong aking may babalik sa iyo. Sana, Lord, maintindihan ako ng mga kasamaan ko sa bahay. Sana, hindi ibig sabihin, nag-aagawan kayo, Lord, ng time at sila sa akin na parang ang iba hindi naiintindihan. Sana hipuin mo rin sila na maunawaan na ako'y na gusto kong maglingkod sa inyo dahil ramdam ko, gusto ko namang ibalik sa inyo ang inyong blessing sa akin at sa aking family. Minsan may ganun po tayo. Lord, you are so good that I want to serve you in this manner sa pagiging lektor. And then, I could sense that this is my charism. Ito yung aking galing. Kaya, gagamitin ko po ito. So, there is diversity of services in the church with a unity of purpose. Yun ang sinasabi ko po. No? Kaya, may kanya-kanya tayo May kanya-kanya tayong galing. No? Bakit? Sabihin ko, masakit ba sa atin sabihin na, Sister, hindi ka pwedeng pambasa ka. Pero huwag na huwag kang kakanta sa salmo. Utang na loob. Bagamat lektor talaga, nasa kategory ng lektor ang magkumanta sa misa, sa salmo. Ano po? Nangangalamat kadalasan choir, pero dapat sana, isa sa mga kaya pumili kayo ng mga lectors na magaling ang boses at din nyo ipakanta ang salmo. Pero aminin naman ninyo sa inyong sarili, minsan kasi, malakas ang loob. Pero yung boses, hindi pang kanta. The more, nagiging disturbance pa. Would you think you would help the people to reflect on the Word of God? Kung pipilitin ninyo na malakas ang loob. Kung
pwede nga lang, isama pa, makapal talaga, makapal ang mukha, ay talagang sige-sige na gusto niya lang na makakanta. But it's not. Okay? So, diversity. Kahit nga dito, may kanya-kanya po tayo, no? Na ating pwedeng gawin. Okay? So, the lady also, no, kayo, ay meron din kayong unique na role sa mission sa ating simbahan. Unique talaga yung inyo eh. Kasi sa amin, talagang hanggang dyan. Pero yung participation ninyo, yun ay kaya ninyo at para sa inyo. No? Kaya unique man yan, ay napakahalaga, ibig sabihin. Dahil yan ang binigay para sa inyo. Today, more than before, we witness the growing involvement of the laity, both men and women, in the affairs of the church, especially in the holy sacrifice of the Mass. Lay lectors read from the Scripture, while lay commentators lead the congregation during the celebration. By this, they share in the mission of proclaiming the Word of God to the faithful. Consequently, much is demanded of them inasmuch as the reading of the Word of God in the congregation is an important service, since faith comes from the hearing of the message. Hence, all Scripture readings are to be proclamations, not merely recitations. Lectors and priests should approach the public reading of the Bible with full awareness that it is an honor to task to render the official proclamation of the revealed Word of God to His assembled holy people. The character of this reading is such that it must convey the special reverence which is due the sacred Scripture above all other words. Makaganda po itong aking binasa. Napadiretso na lang dahil ang sinasabi dito ay talagang yung ibinigay sa ating atas na pahayag ng salita ng Diyos. Napakahalaga po niyan. Para bang nagsisimula ang kabanalan ng tao kapag siya'y marunong makinig sa salita ng Diyos. Hindi pa pwede natin naisipin na tayo ang tagapagdala ng salita ng Diyos. Ano po? Yun ang sinasabi doon na kahalagahan ng ating role. Seryosong bagay pala to. Hindi pala basta-basta ganun ko na lamang. Na para bang dumating ako sa oras o hindi, okay lang. Alam ko man ang page ng aking babasahin o hindi, okay lang, madali na naman yun. Is there a sense of seriousness? Is there a sense of really a giving an utmost importance to what the vision I am into? You know? Ito po yung sinasabi dito. Ano? Kaya tayo'y kasangkapan ng ating Panginoon. No? Ito'y sobra na tayo'y tinatawag ng Panginoon para sa kanila. No? Dahil ang ating dinadala ay mensahe ng Panginoon. Ano po? At ito po'y pagpapahayag. Hindi po ito recitation lang. Kaya, pag sinabi nyo, ito ang salita ng Diyos. Alam nyo, hindi yung binasa nyo eh.
Sa mga simbahan na merong hawak na misalet, sa totoo lang, it is discouraged to hold the misalet and to follow the one who is reading with your eyes. The misalet should be put down, look at the reader, the one who proclaims, listen and internalize that when he or she say or says, this is the word of God, it means it's not what is being read, but what is being proclaimed, what is being heard. Yun po yung ibig sabihin. Kasi, ang Bible, wala yan. This is just a book. An ordinary book. But once it is opened and read, this is what makes different from all other books. It has become alive. Because the word and your voice and you are being used as instruments, that your voice, that time, has become the voice of God in front of the people. Dapat ganyan ang inyong nararamdaman. Na ang tinig ko'y tinig ng Panginoon. Yun po yun. Ganun po kahalaga yun. No? Kaya, hindi ito basta-basta. Hindi naman po pwede na, Lord, Father, gusto niya maging lektor. Sige, bukas, simula ka na. Walang ganun. It has to be like a formation. Hindi naman pwedeng magandang boses. May dating. Okay, fine. Pero hindi naman yan para kang MC sa isang party na magaling kang mag-animate ng tao, and then labasahin, tatayo ka dito, at yan na, babasahin mo na. Ano po? Sad to say that sometimes, during the occasion of the Mass, kanina nga nagmisa ako dito sa Ahana, kapitbahay ng Isbutri. Meron silang 10th year anniversary ng company, ng developer. Nagmas ako doon. Wow! Big event. May mga, kasi naroon ng mga bangko, mga partners, sa mga business, sa mga marketing, lahat, everything. Dami, ganda ng setup nila. Kanina, si Brian, naghanap nung pwedeng bumasa. No? Nakakita naman ng 3. Pero alam nyo, napag-alaman ko, ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga. Yung sa 3, bumasa naman sila pero halata ko doon, yung lektor sa isang parokya. Halatang-halata. Kasi, kita ko, nung pagkabigay, hindi niya tinatanan Pinractice niya, mag-internalize siya. Kaya ang maganda kanyang delivery. It's like she knows, what she's proclaiming. Sapagkat alam niya, mensahe yun ng Panginoon. Amen? Amen. Okay? Kaya, the function of the reader in a Christian community, the reader in the Passion community, is not merely a technical one. He shares in an important way in the action of Christ, who reveals His wonderful truth. He fulfills the challenging task of proclaiming the good news of redemption to the congregation. Imagine. I will be with you till the end of time. It says at the end of the Gospel of St. Matthew. But when he say, I'll be with you till the end of time, it means my message will be with you, generations after generations. And who will carry out this message? It's you, my dear lectors and commentators. Patungkol po sa inyo yun. Since he has been called to read, or she has been called to read the Word of God to the congregation, he or she must, in her or his daily life, take pains
to be a person of clean lips. Hirap talaga yun. Sabi dito Okay. In his or her daily life, take the pains to be a person of clean lips. He must try to lead a Christian life so that he may demonstrate by his actions or her actions that she reads to the congregation. Yun ang sinasabi natin dito. Yun ang sinasabi natin dito. When the Word of God is deeply understood and lived, on their part, deeply understood and lived, it becomes easy to deliver it meaningfully and convincingly. Okay? So you have to have, it's a pain. You see, it's a sacrifice. Maging malinis. Lips means what we say, what we write, what we show by our actions. As it says, action is louder than words, And we talk about word of God, we proclaim. So it means that you have understood and you have lived what you proclaim as the message of God. Paano ito? Hindi naman po pwede na pag nandiyan kayo alam ng tao na may something. Hindi naman pwede na nagbabasa kayo dyan sa harap. Alam ng tao nang away ka sa Facebook. Nagot. Alam ng tao na at kabalitaan na hindi ka totoo sa iyong sinasabi. Sabi mo, babayaran ng utang mo. Next week. Dumating na yung next week. Hindi mo binayaran. May mga kasamahan nyo sa community. Alam mo yung ating tagabasa sa simbahan? Hindi marunong tumupad sa usapan. Babasa ka dyan. Gaganahan ba makinig? Yung tao? Baka nga, nandiyan ka pala, sasabihin, nandiyan na naman yan. Nakakawalang gana. So, iba na tayo sumimba. Totoo po. Totoo po. Bira naman. Pati ako, dinamay niyo pa. Kami ni Father. Hindi kami. Ang iniiwasan niyo pala, kasi kayo, nandyan din kayo. Nakaputi nga, maputi ba ang bibig? Maputi ba ang pakikitungo? So, that's, it has to deal with this. Kaya medyo seryoso po talaga itong ating napasukan ito. Convincingly. Hindi yung sa pagsasalita mo na, okay, hindi kumbinsido Nandala-dala mo ay salita ng Diyos dahil hindi ka karapat-dapat, dahil nang away ka, dahil may nakita hindi maganda sa iyo. O may nakita sa post na ganon. May something. Alright? Okay. Doon may sense ba itong ating naririnig? Yes, Father. Meron ba? Bato-bato sa langit? Tamahan sa pool? Okay. There are possible means by which the effective and meaningful rendering of the service could be facilitated. One of these is readers' active participation in the conduct of the Bible prayer groups or Bible sharing among themselves, the members of their community or their family. Meron ba tayo nun?
Bible sharing? Wala pa. Kasi, kuminsan, hindi, mangyayari. Ideally speaking, meron naman talaga dapat. Lectio brevis ang tawag doon. Every week, one evening of weekdays, or sometimes it's like one evening of Friday, before reaching the weekend or before reaching Sunday, they have heard already what are the readings, and then they have internalized it. May paliwanag ni Father o kung sino man ang matotokuhan niya na magpaliwanag. Ang tawag din ni Bible study. And then after that, meron sharing, Pabigat. Pinalaki ako dito Kahit kami sa bahay, after rosary, every night, may bata pa ako, may reading na kami ng reading of the day, and then we share, yung nakatawag ng pansin sa iyo. Not necessarily, pagpunahin mo yung sinihan ng isa. Walang ganon. Ang sabihin mo lang, kung ano nakatawag ng pansin sa iyo. Yung po yun. Right, sa seminary, ginagawa namin din doon. Pero sana, bukas tayo doon. The fact that you are here, ito na yon. Yung sinasabi dito. Yung sa pag-aaral, bukas tayo sa labis pang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yung mga prayer meditations ninyo, reflections nyo, minsan nagsisikap kayo na merong mga online masses na kahit kayo hindi ay nakapag-anticipated mas na kayo. Ako nga, sa gabi pa lamang o sa weekends, alam nyo kung kayo na naka-schedule. Kaya dapat doon may kopya na kayo ng inyong babasahin. First reading o second reading. Alam na ba yan pag ganon? Meron po. Ano ba on that date kung kayo first reading o second reading? Yung pala naman Meron po. So doon pa lamang, pero sabi ko nga, malaking tulong kapag merong mga Bible study dahil doon pinapaliwanag kung ano ang sitwasyon noon, sino nagsabi noon, paano sinabi yon, kanino address yon, yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, anong issue noon, bakit parang si San Pablo, malungkot, parang namamaalam. Kasi si San Pablo, nung sinusulat ito, siya nakakulong. Hindi siya makapunta. Kaya sinasabihan lamang niya yung mga tao at yung ilang leader na kanyang sinasabihan, kaya pala may sulat siya kay Tito o kay Timoteo. Kaya pala ganun ang kanyang mga pananalita kasi hindi siya makapunta na kasi nakakulong na siya o papatayin na siya. Mga ganun po. Dapat malaman natin yun para alam natin ang sitwasyon yung mga panahon na yun. Okay? Another way is through involvement and assistance in preparation of the Holy Liturgy, in preaching and witnessing. Also, their assistance could be sought in catechizing adolescents and adults in the community so that they can have an awareness of many problems which people have with the Bible. Okay. So ito na yung mga sinasabi lang po dito na, alam nyo, kapag tayo nagkukumit ng ating sarili, it's not only by way of liturgy. Sana malawak yung ating pagbibigay ng ating sarili bilang aktor. Na dapat tayo ay may kaalaman din sa mga turo ng ating simbahan. Na tayo pa rin nagbabahagi din ito. So, malawak po ang pagiging lektor, hindi lamang sa larangan ng pagpunta sa simbahan at pagbasa. Ito nga, sa panahon ni Pope Francis, ang sinasabi niya, every organization should have an arm by way that organization can offer a, what we call corporal works of mercy. Sana isang araw, mag-sponsor ng feeding program ang mga lectors. Amen. At pupunta rin kayo sa community. Yes, para yung binabasa ninyo tungkol sa pagmamahal, meron namang accomplishment na nagpunta kayo sa mga bata na ipinakita ninyo ang inyong ipinaroklama na kayo ay nandoon. Kawang-gawa. Kasi, sabi nga raw, you cannot proclaim the word of God with an empty stomach.
Pag sinabing empty stomach, may material needs ang ating mga kasamahan, ang membro ng ating simbahan. Kaya dapat man lamang, bukas din tayo sa mga kawang-tawan. Nakikita tayo diyan. Alam niyo ba, kita ng mga tao pag tayo'y nakaputi at nasa simbahan, tayo taong simbahan. At ang alam ng mga tao na yan, pag tayo taong simbahan, tayo mababait at tayo mapagbigay. Ano po? Hindi tayo masungit, hindi tayo nakakaalangang lapitan, para bang kung sa dalawang kapitbahay na nandiyan, mag-aalangan kung saan lalapit, kung kailangan ng konting tulong, hindi na po magdadalawang isip na, ay, dito ko lalapit kasi taong simbahan ito. Dahil yun ang pagkilala sa atin, dapat, kung tayo yung Word of God, the expression of the Word of God is when we do something concrete sa ating kapwa. Sana may aspeto na po tayong ganon. Hindi yung parang, ano ba tingin sa sarili natin? Tayo o nasa sa organization, tapos limited lang tayo sa pagbasa. Then after that, wala na tayong pakailan. No. Ibig sabihin, may mga ganun po. Mas kahali-halina ang pakikinig sa isang taong alam na community na napakabait mo. Kasi may nagagawa kang mabuti sa kanila. Kasi very approachable ka. Sa alam ang bagay. Kasi nag-i-initiate ka. Kasi nagkukusa ka na hindi ka na dapat na and then you don't turn down as much as possible kapag nilapitan ka. Ano po? Hindi yung at the back of their mind, parang, wow, isang lumapit ako dyan, hindi man ako pinansin. And then, nandun siya. Yun po yun. So, dapat, meron na tayong ganon. Related sa ating gawa, di, maganda. Lalo tigit ngayon, no? Baka nga, ang trend ngayon ng simbahan dahil hindi na masyado nagtuturo ng katisismo sa mga public schools, magkakaroon na tayo ng parochial catechism. Diyan kailangan ng mga lectors mag-facilitate, no? Message yun eh. What is catechism? Echoing the message of Christ. What are we to echo when we don't have the message? And you are the bearers of the message of God. When you proclaim the word of God. Kaya kung re-echo, sa mga informal gathering, kasi sa simbahan, formal yun eh. Pero kung sa mga informal gathering, when there are children together, grouped together, or there's an occasion where you have a gathering, and then you are there to teach something, and to do something good, then, my dear brothers and sisters, truly, we are what we call lectors and commentators. Okay. Medyo lumalalim na po tayo sa ating reflection about being lectors, about being called. Kaya, dito tayo tinatawag. Right? So to say, it will make them aware, you lectors, of the need to translate the message of the Bible into the language of today. And so what is the language of today? When we do something, to the needs of our people. Witnessing the Word of God in daily life could make them aware that the place where God's Word is put into practice is just as important as the place where God's Word is celebrated. Yung binabasa ninyo dito sa Ampo, diyan ho ipinahahayag ang salita ng Diyos. Well, okay. Pero alam niyo ba ang sinasabi doon, hindi pala dyan natatapos. The Word of God is being proclaimed outside when we mean, we bear the message of Christ also when we mean translating this into action. Kapag tayo may ginagawa ng mabuti.
pag tayo nakikitaan ng magandang salubin, magandang kilos sa mga tao. So witnessing ang tawag po doon. Witnessing of the Word of God. So hindi lang pala tayo tagabasa, tagadala, kundi tayo'y magsasabuhay nito. At pag nagsabuhay tayo nito, ay magwi-witness, tayo witness ng ating Panginoon. Above all, the readers can assist too in the process of encounter between the culture and biblical message by being involved in the evangelization process, thus making the message of Christ more relevant, significant, and meaningful both to themselves and to the community. So, isang bagay lang ibig sabihin noon. Hindi po hiwalay ang inyong sarili sa inyong komunidad. Pag kayo narito sa simbahan, dahil ang napasok naman ng simbahan ay ka-community, kaya kahit wala sa simbahan, ay may-involve din kayo sa larangan ng witnessing na kayo ay para sa komunidad. Kaya nga yung sinasabi ko na makita din naman na kayo ay importanteng bahagi ng inyong ka-community. Ano po? Alright? Meron tayong tanong doon bago matapos yung reflection na yon. Ano po? Naintindihan ninyo? Nakita niyo yung parang calling, may tumatawag sa akin, ako'y maging lektor, ganun pala yun, ako'y kaisa ng simbahan, sa maraming mga services, ay ang isa sa akin na pa-focus, at ako'y doon tinatawag pagiging lektor. At ang pagiging lektor pala ay hindi ito basta-basta. I am with the Lord. No? Kasama ako ni Lord. Sa akin inahbi ni Lord na iniwan. Okay? Dahil kasama ako sa pagpapatuloy nito. Na ang pagpapatuloy pa lang nito ay isang napakagandang gawain dahil dito nagsisimula ang kabanalan ng mga taong nakapakinig sa Biblia, sa salita ng Diyos. At ako ang ginamit ng Panginoon. Dahil sa ako ang ginagamit ng Panginoon, may tawag sa akin na ako mismo ay makitaan ng kalinisan ng puso. Pangalawa, makitaan ako na aking sinasalita ay sinasabuhay ko sa larangan ng pagmamahal at kawang-gawa. Na kapag ginawa ko ito, ako ay isang saksi ni Kristo. At ang aking pagiging lektor pala ay hindi hanggang lectern, ambo, kundi hanggang sa paglabas. At ako involved sa community. Ano po? So ito yung tinatawag na pagiging lektor natin according to the reflections of our present church. Kung sino kayo sa ating simbahan. Yan ang pagtingin po sa inyo bilang ating simbahan. Amen? Amen. Okay? Kung ganon, ay tayo ikon. No? Seryoso pala ito. No? Kaya huwag yung uura-urada na tayo pupunta at para bang ganon na lang. Minsan ni dalas-dalas. Halata mo nagmamadali. Kasi pupunta doon, sorry if I may, kasi kita ko ay talagang dali-dali siguro. Talagang nag-ayos naman ang sarili, kaya dalas-dalas. No? Babasa parang tutulo-tulo pa yung buhok, no? Kasi bagong shower. Meron bang ganon? Kasi nagmamadali. Kasi kakawali lang sa bisa. Hanggang sa kutak-kutak ko. Ay. Sige, ano ako? Sige, reading. Sige, tayo na. Pagdating doon sa unahan, tiklop na ng tiklop. Hindi lang kung anong page. Hanggang sa magkakatinginan. Hanggang sa tatayo na, saka nakita ang page. O, di, tumayo na, bumalik na. Di, okay na ulit. No? I mean, ikaw, makikinig ang sambayanan. No? And I'm telling you, let's be fair. Yung mga sumimba, matagal
matagal pa, nakaayos na sila. Gabi pa lang, nakaprograma na sila, nasisimba. Baka nga gabi pa lang, nakaayos na eh. Ang kanilang mga damit, lahat and everything. Tapos kita nila, ikaw na may role na gagawin, ikaw itong nagmamadali. Samantalang sila, nauna pa sa'yo, naghihintay. Ano po? Naku, malaki o, malaki. Kaya, pagkakabat. Now, may tanong. So that is the first part of my talk, which is more on the call to serve. More on our reflection kung saan ang galing ating pagiging lektor. Ano po? At yan ay ibig sabihin, well, ipinaliwanag ko naman sa inyo, last year, there must be a caller. Tayo ang tinatawag. Ang sinasabi ko ngayon, dito ngayon, ay the beauty, you know, of what we are bringing to the people. This is the message of God. This is the Word of God. Yung ang sinabi ko na kung anong boses natin, siyang boses ni Lord sa mga oras na yon. Because that was the time it was proclaimed. It must be the Lord who proclaims. No? Mga kapatid. Okay? So, there are some practical considerations here. No? Medyo abot pa naman siguro ito. No? Sige, dalian lang natin. No? Tingnan natin kung ano meron dito. Yun naman ang iba naman nasabi ko na dito eh. No? Guidelines for effective and meaningful service. Ito na, yung ating ginagawang paglilingkod. Baka may mga pag-usapan tayo dito, let's find out. One problem that usually confronts the reader before he approaches the sanctuary is stage fright. Kinakabahan pa ba kayo? Yes, Father. Ha? Kinakabahan pa kayo? Yes, Father. Siguro, depende sa audience. Siguro, pag dyan sa inyong chapel, sige. Pero pag sa Walter Mart na, Opo. siguro medyo iba-iba na konti ang nararamdaman nyo. No? Medyo. Okay. Ewan ko sa inyo, kinakabahan pa kayo? Kapag Yes, si sir. Father Ariel o pag ako nagpapareho lang kami? Pareho. Okay. Kasi merong lektor sa ibang parokya yata, pag ang pari yung nag-isa, kinakabahan na. Nangangatal na. Ako masabi ni Father sa kanya. Pero, I'm not that. No. Stage fright. This problem could be eradicated or minimized by convincing oneself that reading is not difficult task, but a reasonable and an honorable one, which will be if great service to her fellow parishioners are rendered. Isipin lang, kayo yan, para sa inyo yan, hindi yan ibinigay sa mga maninimba. Kahit sino pang nandyan, kahit nakilala mo yung nasimba, sorry, hindi sa'yo binigay eh. Sa akin ito binigay eh. So may gut ako. You know? At saka huwag yung matakot. Pag kayo kinakabahan, ibig sabihin, huminga ka na malalim. Thank you, Lord. At least kinakabahan ako, buhay pa ako. Pag hindi na kinabahan, thank you, Lord. Alam ko, kaya ko ito. Hindi ako ito, kundi ikaw ito. At wala sila kapag dala ko ikaw. Dahil sila man, ay hindi ako titingnan, kundi ikaw. Okay? Yun o yan. Yun ang isipin natin. Okay? These people, they come to hear the Word of God. Okay? People are too interested in themselves to notice the emotions of another. Makikinig lang yan. Hindi naman siya nandyan para bantayan kung ikaw kinakabahan o hindi eh. Ang kanilang binabantayan kung ano ang iyong sasabihin, kung ano ang iyong ipoproclaim. Hindi niya binabantayan kung nangangatal ka o hindi. Pero huwag ka maging conscious. Doon ka lang, focus ka lang sa daladala mo. Ano po? Your function is to get them to concentrate on what you are reading. If you succeed in doing this,
you will not have time to be nervous. Ayun lang, isipin mo, ha? Ang kanilang puntriya ay kung ano kanilang pakikinggan, kaya pagbutihin mo pagbabasa. Huwag mo intindihin ang kanilang feelings, huwag mo intindihin kung sino sila. Ang isipin mo, nasa iyo si Kristo. At si Kristo ang daladala mo. At sino sila para kay Kristo. Hindi yung sino sila kumpara sa iyo dahil sila ay matataas sa tao sa iyong mga nakapaligid. Hindi! Ang isipin mo, sila man ay nangangailangan kay Kristo at ang daladala mo ay mensahe ni Kristo. Okay? Okay. However, if a destructive nervousness bothers you, relaxation is one of the ways to combat it. Ano kaya tayo magre-relax doon? No? Sorry mo po pala. It can be done by taking deep breath. Oh, hinga na malalim. Ayun. Oh. Kahit daw medyo magkanawa. Yun ng konti. Humming softly. Sa sarili, wala ka namang microphone, hawak pa eh. Bago ka pumasa. Yun lang, pasimple lang. Okay? These exercises will ease your lungs and throat muscles and help you a relaxed tone. Kasi halat tayo kinakabahan sa pagbabasa. Pagbasa, wala sa aklat ni San Pablo, sa mga, pag kami ka, pagbasa, wala sa hindi na malalim, tapos biglang dumating biglang dumating si Mayor. Pagbasa. Okay. However, psychologists have found out, sabi ng mga psychologists, that a reasonable amount of tension causes changes in the blood which stimulates one positively. So, nagiging negative tuloy dahil may naramdaman kayo. Kaya medyo nawawala kayo. Therefore, if nervousness persists, regard this objectively. Natural lang yan. Make use of it in your efforts to read better. The following are suggested pointers that you could do increase your self-confidence in preparation for the reading. Alam niyo kung bakit yung kinakabahan? Kasi ganito yan. Una, wala kayong familiarization sa inyong babasahin. Doon lang nyo nakita Doon nyo lang nakita ang inyong babasahin. Tapos doon pa rin lang nyo nakita ang mga tao. Kung ako sa inyo, 15 minutes before your time, naroon na kayo. Kahit bago kayo magdasal, ng before Mass, nandun na kayo. Una, bukasan nung gabi, nabasa nyo na, iba talaga, yung pag naandun na kayo, halos wala pang taon, o yung feel nyo nasa simbahan na kayo, binabasa ninyo. Kahit maingay sila, nasa sulo kayo, at binabasa, kasi feel mo, nandyan na yung crowd. Feel mo na yung congregation. No? Para pag yung time na kinagsalita, at least alam mo, project mo na sa sarili mo, na ito yung mga taong makikinig. At medyo more or less sa iyong sarili, na familiarize mo na ang iyong sarili. Okay? Sa babasahin, most especially. Minsan kasi, nag-practice kayo sa inyo gamit ang misale. Pag nagbasa kayo, lectionary. Iba yung
Minsan wordings. Iba yung paragraphing. Doon sa misalit, na kayo very comfortable. Ay pagdating nyo doon, libro, hindi kayo comfortable. Kaya ako, ewan ko lang, kung sa akin, pwede na, kahit hindi sa libro, kahit sa misalit, basahin nyo kung saan kayo naghanda, doon na lang. Kaysa we stick to the rule. At ang iba naman, walang libro, talagang misalit. Ay minsan, mas maganda pang basa. Dahil misalit ang pinagpraktisan. Kaysa dun sa libro. Napipilitin. Kahit may libro, patungan nyo. Basahin nyo misalit. Yung isa na yun. Okay? Atin natin na lang to. Baka sabihin nyo, wala pa nagkamit yung lectionary. Hindi naman. I mean, let's just be, practical. Alright? Be acquainted with the lectionary. Ang sabi pa nga dito, be acquainted. Ito, personal ninyo. Be acquainted with the Bible. Baka hindi mo masabi. Yung ibig sabihin ng 13, may tuldok na dalawa, and then may 5, and then merong dash na 10. Ibig sabihin ng chapter 13, verses 5 to 10. Yun ang ibig sabihin. Be familiarized sa mga abbreviations. At kung hindi kayo sanay sa magbasa, magtanong. Kasi minsan, ang Biblia, may kanya-kanyang terms, may mga pangalan na hindi natin alam kung paano banggitin, may mga lugar. Ano po? May iwasan naman kung tutusin. I understand. We have our own vernacular, and I respect that. Pero may iwasan yan kung marugdog ang inyong paghahanda. Sa bahay, mag-practice kayo. Anak, babasa ko. Pakinggan mo ng aking boses. Sabi niya, pagbasa, pakinggan mo na kung saan ako mali. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo, Apostol, sa mga taga-Episo. Yung anak nyo, hindi Episo, Efeso. Di tama. Gugustuhin pa ba ninyo na mag-tweet sa inyo, ibang tao, na masasaktan kayo? Yung anak ninyo, at nang umalis si Pedro, hindi Pedro. Okay? Yung mga ganyan. Okay? Okay, now. So, totoo lang, pag habang nabasa, talaga ako doon sa likod, ako timping. Hindi ko na pinapahalata, pero okay? Familiarize, yun ang problema. Alam nyo kayo nakakamali, alam nyo kayo may problema sa E, I, O, U, ano po, hindi mag-practice. FNP. Okay? Tagalog pa yan, kung English pa, lalo na. Okay? Take note, some complicated scripture reference and difficult words. Know how to use the lectionary where the reading are usually found. Xerox. Are you okay? Yes, Are you still Father. there? Yes, Father. May nantok na dyan. Ano ho?
Sabi dito, okay, know how to use the lectionary where the readings are usually found. Lectionary ang tawag doon. Sa inyong binabasa na makapal na libro po. Ang iba community meron, ang iba wala. Kaya ang iba talagang kung ano ang nasa sambuhay, ayun na lang. Pero may isang community na bukod sa sambuhay, alam nyo ginagawa nila? Itinatype pa nila ng mas malaki para sa mga babasa. Which is very good. And I don't know if it is a way of, making me happy. Dahil yun sa akin, mas malaki talaga. Ang mga fonts. Ano? Sabi kita, gano'n ba ako katanda? Ang lalaki na ng mga fonts. Para bang, kulang na lamang talagang huli. Okay? Pero that's nice. That's very good. There's a way of helping. No? Na minsan nga, ang pagkakalagay pa ng font ay kung saan titigil. Ano po? Yun po yun eh. No? Kaya, actually, ito nga, may patakaran naman talaga na hindi naman dapat talaga binabasa sa misalet o sa meron naman talagang ganon. At nakalagay dito eh. Kasi ito sa Diocese of Manila eh. Pero, paano naman? Kaya, hindi ang sinasabi ko. Kung walang lectionary, wala talaga kundi sa misalet. Pero kung may lectionary, at sa misalet, dapat may time kayo na i-familiarize ang inyong sarili sa lectionary. Pero kung wala, at aminin ninyo, you have to read it from the misalet. Sa akin walang problema. Okay? Isa na ka ba kayo nakarinig sa akin na kayo pinagalitan ko? Na dahil hindi ang inyong pagbasa ay misalet. Ang gusto ko lamang kung nakamisalet, nakalagay naman doon sa libro ng ipit. Bibigyan ko na lamang, pwede ba yun? Yung may nabibili na folder na kulay puti na may cross. Gano'n na parang cushion. Maganda yun. Hindi misalit na nalilipad. Mas maganda nga, may gano'n. May dumating nga kami, gusto ninyo, hindi mo pwede, hindi yata kasya. Yung mascard sa patay, kung saan nyo niipit yung dapat gano'n eh. You know what I'm saying? Ano po? Ngayon, kung kayo naghahanap talaga, this week lamang, may dumating na mga mascard galing Oblates of St. Joseph. Kaya meron na tayong mascard mismo. Kung kayo nangangailangan, at huwag naman sana, kung mangangailangan lang sana, kung mangangailangan lang naman, meron tayo. Okay, kung mangangailangan, wala tayong magagawa. Una-unahan na lang kung sino mauna. Meron tayo doon. Ibig mo sabihin, ilagay naman sa gano'n, hanggat maaari. May maganda nga eh. Para hindi malipad, anong ginawa? Itinatamtax doon sa lectern. Itinatamtax ang misalet. No? Hindi mo na talaga mag-turn yun kasi nakatamtax. May kanya-kanya tayong pamamaraan. No? Pero dignifiedly and liturgically, I would need. Naka-folder man lang. Okay? Kayo gamitin yung pondo ng inyong chapel. Kayo naman, kung merong pondo, gamitin nyo. Okay. In cases ngayon naman, hindi na ito applicable. Pag ganun po, mag-search kayo sa Google. I-Google ninyo kung anong readings of that day. Nakikita naman. Yes, ma'am. Di ba? May Tagalog at may doon na lang. Yun ang pangunahan na ninyo. Kung may konting changes, konting-konti na lang. At least yung thought, yung idea na inyong babasahin, alam ninyo kung ano. Okay? Alam ninyo. Yeah. Yun na lang That's one. Familiarize with the Bible and with the lectionary. Number 2, rehearsals. Nagka-rehearsals pa ba kayo? Yes, Father. Practice reading before the service. If necessary, not only for the weak readers, but for all
readers in order that they could read the text in a natural and meaningful and convincing way. Natural, meaningful, and convincing way. Natural. Ano po? Natural. Sabi pa nga dito, if you have no experience in oral reading, one good way to practice is by reading to small children, to members of your family. This also can be excellent opportunity for bringing the family together. It can lead to discussion which can contribute to better understanding of the particular text or the Bible in general. Through constructive criticisms of your family members, as well as your fellow lectors in the parish, you will learn your strong and weak points in public reading. So yun po yun. Open lang tayo. Huwag tayong ma-offend. No? Huwag tayong ma-offend. Okay? Another thing, another way of rehearsing is by reading the text silently, analyzing its content, and then rereading it aloud. Very softly. This will teach the value of quiet and oral rehearsal. You will find that a conversational approach will enhance the quality of your voice, will give you greater variety of pitch and inflections, and will promote your concentration and understanding. Okay? Minsan nga, magandang ganito yung sa cellphone ninyo, i-record ninyo. Ang inyong boses, i-post ninyo. Mag-selfie kayo. Pagbasa mula sa aklat, tingnan yung cellphone nyo. Pagbasa mula sa aklat, tingnan nyo ang sarili ninyo, kung itsura nyo pag nagbabasa. Ano po? Minsan maganda rin. Pagbasa, makikita nyo, imbukan ng bibig ninyo, at ninyo, mapapraktis. Yan, maganda sa technology ngayon. Okay. Di ba yung mga nagti-TikTok, nakaharap sa kanilang camera? At yun hindi pa nagbasa kayo, parang nakaharap din. Ilagay nyo sa may halaman. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo. Mga kapatid, yan. Okay. Minsan meron tayong mga actuations na hindi natin alam. Minsan tayo pagbasa mula sa aklat sa Pablo Apostol, ako pala kumikiling pag gano'n. Pag yung makukonsus ka, hindi pala dapat. Kasi pag iba nagsabi sa inyo, ma-open ka naman. Parang gano'n, wag. Di gano'n pa naman. Okay? Naintindihan? Okay. Number 3, preparatory prayer before reading. Yan. Kayo nagdadasal, so magdasal naman kayo. Yes, Father. No? Okay. Pero yung bago kayo sa upuan pa lang ninyo, Lord, ito na ako. Yes. Yan. Nakalagay dito. A short prayer before approaching the lectern can set your mind to the honorable task to have of proclaiming the good news of redemption to the congregation. No? This may be done in the following manners. When going to the lectern, ginagawa naman yun. Stop before the altar. Bow silently. At ano sasabihin? Lord, be in my heart and on my lips so that I may read your word to our congregation with dignity and conviction. Amen. Mahaba-haba na konti yun. Sa ramdam. Lord, be in my heart and on my lips. Yun lang. Be in my heart and on my lips. Kayo po ito. Deliver it. Okay? Pangalawa, ginagawa naman natin yung before din, ang pari naman, kung minsan kasama niya sa pagdarasal din, mag-bless kayo. Mag-bless kayo sa pari. Pag alam nyo kayo duty, mag-bless kayo. Father, bless me. Babasa po ako. Yes, Father. Tigil. Sasabi ng pare, may the Lord be in your heart and your lips so that you may read His word. Our congregation with conviction and dignity.
Okay na yan? Yes, Father. Sa pagbabasa mismo, meron lang dito ang konti. The qualities of good reading. Projection and intonation. Be sure your voice is firm when reading to the congregation. Try to use approximately the same volume that can be maintained throughout your reading. Too weak a reading gives an impression of being apologetic. Reading loudly may raise listening barriers between you and the congregation. Remember that no one wants to be shouted at. No? Don't forget to use your nervous tensions in a positive manner so as to establish your authority. When you read, dapat may authority kayo. Paano kayo magkaka-authority? Ibig sabihin, sa akin, tigil kayo lahat. Ako ito. Imagine, tigil lahat. Pati sa father, upo. At kayo naman ang sasalita doon. Hindi nyo naisip yun. Upo kami lahat. Dahil ka unaan dyan. Dahil di oras mo, gawin mo naman ang nararapat. Dahil ang mga tao pumunta para makinig sa'yo. Dahil ikaw magbabasa ng first reading. Yun po yun. Kaya may authority ka. Authority, nagsisimula dito. You are now commissioned. No. Rate or tempo, yung bilis ng pagbabasa. Yung iba kasi, pag nagbasa, akala mo yung maubusan ng daan. Parang reading rapidly, mabilis, results in poor enunciation, excessive slurring, less control, loss of concentration, and more mistakes. Dandahan. Kasi nga, pag kinakabahan, pag naghanda kasi, naiwasan yung mabilis na pagbabasa. Always pronounce the end words of phrases and sentences clearly so that they will not be lost. You know? I don't know how it goes. It is best to maintain a rate between 125 to 150 words per minute. So, yun lang pala, 125 to 150 words per minute. Ano po? Huwag naman masyadong babagalan na para bang nag-storytelling. At kinuha ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Itinaas ang kamay upang ialay ang bata. Para tayo na kay Ate Deli. Huwag na mag-ano. Okay, Kuya Cesar. Okay? Yun lang po yun. Phrasing and pause. Naturalness is the touchstone for speaking and oral reading nowadays. If you comprehend, pag naunawaan ninyo ang inyong binabasa, no? You will naturally, you will naturally try to project it, no? Kasi unawain natin ang ating binabasa. Another consideration, eye contact with the audience. Baka dito tayo may problema. Eye contact ho. Pag sabing eye contact, talagang tingin sa mata. Okay. Isang sulyap lang. Hindi yung sa langit. Yung sa pagbasa mula sa aklat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, dapat sa mata. Mga kapatid, sinabi ni San Pablo, pakaalalahanin ninyo ang inyong mga kasama. Huwag ninyo silang pasumakitan, manapay, mabihisan ang bawat isa ng kalinisan. Mga ganyan, ang focus yung mukha. Okay? Hindi yung parang nasa likod. Pagbasa, parang kami inaabangan.
Nauna ako dito, wala pa yung aking asawa, susunod daw sa simbahan. Pagbasa, nasa aklat, isang paglo, wala pa yata. Mga kapatid, naku, matatapos ay wala pa. Ano kung may inaabang kayo sa likod? Ano? Huwag yung ganon. Dapat, eye-to-eye contact. Okay? Kaya nga dito, sabi, eye contact adds more communication. Thought it, parang, do not look over the heads of the congregation. Okay. Ubisa sa foreheads. Okay. Every time you look up and look at different aisles, alternating them. This is called looking at the audience in the mind. Okay, ha? Bisa maging Okay? Pronunciation. Another consideration. The correct pronunciation for names of persons or places in the passages from the Bible are often difficult. If you do not have source where you can check such proper nouns, be sure to ask the priest to help you. Magtanong kayo sa pare. Ano? Father, ano pong tamang basa sa salitang iyon? Isaías po ba o Isayas? Pag sinabi ng pare, Isayas. Hindi Isayas. Pag sinabi ng pare, Isaías, hindi Isaías. Dahil pag ipinilit yung gusto ninyo, mag-aaway kayo ng pare. Ay, baka itong palapan, sira na yung disposisyon. Turuhan na lang ninyo, pare. Ay, Father, hindi yung ganyan sabi ni Father Rande. Ako, lalo magagalit yun. At kinumpra mo pa ako. Wala na nga dito sa Father Rande pa rin. Kaya mga ganyan pare. Oh, ngayon lang, kaya kamusta na. Okay. Other considerations. Alam ko naman, kayo ay dandahan kayo na punta sa lectern. Okay naman, may paggalang. Very good title. Okay. Basta hanggat maaari, ay alam natin, ayaw natin magkamali. Pag kayo ay tumapos magbasa, hindi, huwag naman dali-daling parang nagmamadali na parang may pupuntahan pa pagkatapos. Huwag naman. Natural lang po ang kilos natin. Ano ha? Dito. Okay. May binabasa lang ako dito, no? May practical lamang dito. Please, take note, be conscious of the height of the lectern. Meron po sa atin na medyo masyadong mababa ang lectern, hindi okay lang siguro. Ang problema, baka ang lectern, mas malaki masyado kayo sa atin. Pag ganun po, meron naman tayong may tinutungtungan po yun. Okay? Meron po yun. Kami nga mga pare, meron din kami naman. Lalo din sa altar, minsan ina-adjust po yun. Wala magagawa. Hindi naman lahat ng pare, isang size ng taas. Ang mahirap din sa isang pare, hindi kaganyan na sa altar, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Sumayin niyo ang Panginoon. Medyo itatas-taas naman natin. May mga hinihila. Pag gano'n, kasama ninyo sa Kristan, ay, babasa ko, pakihanda ha. Pag ako na, ilalagay mo yung tungtungan. O minsan, pag hindi na ako, aalisin mo. At di ba naman susunod? Meron po ganun tayo sa mga chapels. Please ask the help. Hindi na yung kayo pa magsusugot, kayo pang well, it's very, let somebody assist you, dignified you. Ha? Okay? Ay, may mga practical ito. Isa dito tayo nasisira. Ano po? Okay? About the use of microphone. Yan, ito tayo sa microphone. May 5 minutes pa tayo. The purpose of microphone is to build up sounds by amplifying them. Okay?
The amplification reduces the need to project the voice above the conversational level. However, a public address system has amplifying limits. When the amplifier is set for certain volume, you may not speak beyond these limits, either too softly or too loudly. Medyo dapat mo kasi papractice na rin yan yung boses habang kayo bago magsimula ang misa, kung anong klase ng sound system. Ano po, kung maliwanag sa ganon. Kaya nga po, earlier time, na-check, hello, mic test, sound check. Yun, hello, check. Okay. The pattern or range within the microphone is sensitive, is limited. Therefore, you must face and speak into the microphone. Critical area of microphone sensitivity is about 6 degrees in any direction. When you begin reading, make sure the microphone is not too high or too low. Bagay sa mga nag-ano ito. Ha? May sinasabi naman dito, okay, the microphone is likened to human ear. You should not shout into a person's ear, nor should you use much volume when speaking into the microphone if the amplifier is properly adjusted. No? May sinasabi po dito, no? Gano'n ba talaga kalayo ang microphone sa bibig? Huwag ninyong gagamitin ang ganitong masakit sa kwan. Ano, mga kapatid, mga pagbasa mula sa huwag. Pag ganyan, dapat ang distansya ho, mga 4 inches to 6 inches, lalakasan na lang ninyo ang boses nyo. Huwag yung para masyadong malapit, ang sakit sa, para kahit nga medyo dandanan salita, parang dikit-dikit, wala ho tayong space na, yun ang mga sakit natin. Kaya huwag masyadong malapit. Laksan na lang ang boses ninyo na may distansya po. Okay? If you are too close to the microphone, it will not respond properly. 4 to 8 inches is the proper distance for most public address system. 4 inches to 8 inches. Okay? Depende ho sa quality ng microphone. No? Huwag naman masyadong malayo na para namang depende sa projection natin. Ano po? Ngayon, pag kayo'y magte-test ng microphone, huwag niyong hihipan ng microphone. Ano ba yan? Mainit ba yan? Huwag niyong hipan. Minsan po nakakasira yun ng microphone. Ano lang. Okay. Low mic test sound. Ano lang. Tama yun. Low mic test sound. Ano lang. Ano yun? Masama din po yung kung gaganyunin. Kung makakaganti lang yung microphone. Uy, ano kasalanan mo? Pag ginaganyan, tuk-tuk. Huwag ganon. Huwag ganon. Ano po? Sabi dito, hindi ako may sabi niyan ha. Sabi dito, this can ruin the microphone. Snap your finger to test. Okay. O hindi man, ganon. Be sure not to touch the microphone with your hands, with the paper sheets. You are reading. Minsan, ginagano ng papel. No? Minsan, Huwag ganon. Ano yan, barbecue? Okay. If you have cough, yan, pag may ubo. If you have cough, turn your face from the microphone. Yan, ganyan. It is important to note that if you remember the purpose of the public address system, to note that let it do its work.
So, ano ang dapat na? Dapat po, ang microphone ng purpose, yung conversational level lang. Yung parang nakikipag-usap yung tono ng boses mo, tapos yun ang distansya. Ano ho? O yung parang may intonation, yung parang may patula, huwag ganon. Conversation. Ano po, nakakapagod yung minsan patula. No. Noong panahon na yun, kami ay si San Pablo ay napunta roon at upang manalangin. Tapos, nung siya huwag ganon. Noong mga panahon yun, si San Pablo ay nagpunta upang manalangin. Eh mga laging pababayin po ano. Okay? Alright. So yun po yung mga practical, ano ha? Okay. Alright. So ito yung mga ano na ito. May tanong po kayo. Alas 3 na, magmamas na tayo. Para exactly at 4 o'clock tapos na po tayo. I'm done with my sharing. At least I have given you a very good reflection on the call and the importance of being a lector or a commentator. And of course, ito yung mga practical reasons. Paano ba ang pagsasabi sa mga lectors? Halimbawa, magsitayo po ang lahat. Mas magsiupo po ang lahat. Huwag yung umupo ang lahat. Magsipagtayo ang lahat. Huwag ganun. Parang, pag sinabi yung magsipagtayo, parang ang tagal mo na nakaupo. At pag magsipag-upo ang lahat, parang ang tagal mo na nakatayo. Para pinapaupo mo na. Huwag ganun. Magalang na lang, magsiupo po ang lahat. Hindi ko alam kung kasi may iba na hindi na kinakailangan sabihin pa kapag mga regular na churchgoer. Pag ano, wala na. Kaya nasanay yata tayo na sinasabi. Sa iba kasi, ginagamitan na yung magsupo, magsitayo kapag kasal at libing. Kasi yung mga nasa kasalan, nasa libing, ay hindi regular churchgoer. Pero pag yung ordinary every Sunday, pero wala pa tayong restrictions about that. Sige lang, sabihin na maayos, magsiupo po ang lahat. No? Kasi meron tayong ginagamit na sanay sa ating lingwahe na kapag dinala natin dito, minsan very offending. And let us just be very careful about it. May tanong po tayo. Okay, Sister Feli. Kailangan pa bang basahin yung, halimbawa yung first reading, kailangan pa bang basahin yung paunang salita? Okay. May tanong dito, kailangan pa bang basahin ang paunang salita? Sino bang makasasagot niya? Dito, depende po yun sa diocese eh. At saka sa anong paliwanag dyan pass? Flow. Para hindi masira ang flow. Okay. So basta kumanta ang Hallelujah, automatic na nagsisitayo na, di ba yun? Huwag na sasabihin magsitayo. Wala na rin babasahin introduction ng first and second reading. Okay? Nakaintindihan tayo doon? Okay na lang. Ano pa? Okay. Doon sa minsan ay hindi na makaluhod dahil the location doesn't permit that we can kneel down. Paano yon? Minsan sinasabi sa consecration, magsitayo na lang po ang lahat. Manatiling nakatayo na may paggalang.
Kung sa akin, sabihin yon, manatiling nakatayo na may lubos sa paggalang. Yun na lang. Okay? Sige, pwede yun. Ano pa? Na-encounter ninyo? Case to case kasi basta pagpatak ng isaktong oras dapat ibibigay ngayon. You should not read 5 minutes, 10 minutes before the exact time. Kasi kung minsan, yung nagpapamisa ay minsan ay hindi naririnig dahil nabasa ng matagal na, 15 minutes before. Saka na lang yung basahin, madalang ang problema yon. Pagdating ng 11 o'clock, basahin nyo. May pari man o wala. No? Kasi wala pang tao kapag, ano. At please understand, kasi base din naman yon dahil inihahanda pa na nagsusulat. At pag ganun din naman, naghihintay din sila ng magpapamisa dahil wala eh. Pero may gamot naman dyan. Pwede bang i-announce ko na yun po sa may nais magpamisa, you just come ahead of time, o kung gusto ninyo ngayon pa lamang, sabihin na ninyo, the next month, next week, o may magpapamisa, ganito. Meron naman tayong tagalista ro. No? Okay? Siguro yun lang, ang right time, basta pagdating ng kaorasan, nalabang lang, sige, basahin ang intention ng misa. No? O tapos, kung hindi pala kayo, hindi mo nang practicein ang pagbabasa. Isa pa ito, importanteng comment. Ano yun? Pag ganun, hindi kayo sigurado sa mga pangalan at ipilido, don't try. You ask. Better to ask than, to feel bad because you read wrong, the pronunciation of the names. Minsan, napaka-offending noon sa mga nagpamisa. Kaya kung minsan ako, tinatawag ko lang yung mister, ano nito? Tapos yung nagsusulat, alam ko nagmamadali, pero be patient to write legibly. Kasi minsan, doon tayo I'm not talking only about sa mga chapels natin, sana pinandun po tayo. Kasi kung minsan hindi ko maiwasan na magpanggit ng pangalan, pasalamatan yung pamilyang yun, eh minsan ako may maingat dahil pag hindi tama, minsan, di pa. Talagang tinatanong. Okay? Mayroon tayo kung wala na, mayroon pa ba tayong observations, no? Okay? Yeah. So we want to accommodate that. Okay. Face to face talaga siya. Meron ba tayo? Bakit dinadala ba ang bag sa pagbasa? So, yun nga daw, yung salamin, no? Yung salamin ay ready tayo. Hindi yung pagkaorasan na, saka pa. Sa yung mga cellphone, ay naka-turn on. Tapos, hindi may iwasan ang mga lektor kayo nasa unahan. Pag kayo nasa unahan, huwag kayo magbubulungan. Dahil nasa likod ninyo, kayo pansin na pansin. Pero hindi nyo alam, nasa harapan nyo ang pare, kita-kita rin kayo. At nakaka-distract din ko minsan. No? Kayo nandoon. Ano po? Okay? Di nasa naman pa lamang, pagkatapos ng pagbasa, saan yung punta mamaya pagkatapos? Sabi yan, mahaba-haba yan, si Father yan.
Oo nga eh. Kasi naman eh, paano mga pinag-usapan? Huwag kang gano'n. Minsan nakaluto ka na ba? Okay na tayo? So guys, pero kung sa along the way, please don't be offended, no? Pag tinawag ko ang attention ninyo, gagawin ko na ngayon ito. Kasi kung minsan, out of my respect, alam ko, nagsikap kayo, nagpakahirap kayo, tapos ayaw ko naman hindi na basa-basa ako, ganun. Pero, niwasan ko yon. I just find the right time when to tell you. Pero kung minsan, nalilimutan ko, minsan hindi na dumarating ang pagkakataon. But it has to be corrected. Kaya kung minsan, don't feel offended kapag may mga pagkakataon, I call your attention. No? Sister, ganito yung ano. Pero hindi ka makipapaya sa iba. No? Sister, atin-atin na lang. Okay. Sister, atin-atin na lang. Hindi na sasabihin ko. Atin-atin na lang, sister. Hindi patay ang kilay mo. Wala namang ganun. Wala namang ganun. But even to that note, no, even to that note, alam ko very offending yun, no. So, si Father naman, pati kilay ko, napansin pa. Minsan, no, what disturbs us, no, what disturbs the people, sometimes we have to open, okay? Minsan po, no, kaya tapos, I really thank you. This is a way of thanking you, really, no, from the bottom of my heart. And I do understand po naman ang inyong mga pagkukulang, most especially at times when called in a moment na it's because of the needs of your family that you were not able to arrive or you were not able to give the proper way. Well, I really want to understand that. No? Sabi ko nga, ang sagot lang naman doon, di kapag alam yung ganon, pakisabi lang sa inyong president, no? At pagkatapos ay, ayun, no? Para naman hindi yung biglaan. And then, okay sa akin, ito na lang, sabihin ko sa inyo, kung biglaan man, o kung merong, sa palagay niyo, family matters, o at kayo naka-schedule na, biglang ang anak ninyo, hindi maiwasan na talagang, samahan ko sa school. At kayo, ay hindi po pwede kasi naka-assign ako sa lektor. Huwag ganon. Huwag niyong idadahilan ang inyong schedule sa simbahan dahil mayroon kayong kailangan samahan sa inyong anak, yung husband niyo na kailangan, umisan lang dumating siya dahil nasa abroad, isa naman, balance sa inyo. Then you can just ask for a leave of absence for 1 month, for a week, no? And then sabihin niyo lang ang ating president, consideran, at may aayos naman ito. No? And please, be generous to understand also. We are not there to judge our, minsan alam nyo, ang problema sa samahan ito, ang ilang mga kasamahan ninyo, mas mahigpit pa kaysa pare. Kung makapag-comment at makapag-judge, parang mas mahigpit pa kay Father. No? Samantalang tayo naman nagsusumikap na, yes, narito tayo. But then, ang mahirap lang doon, parang walang pasabi na dumating o hindi, parang, ano nangyari, naghihintay kung darating pa o hindi. No? At yun po yun. Okay? Siya. Ayan. Ayan. Good. Okay. Okay. So, minsan na may nangyayari na tatlo nga sila, wala dumating kundi siya. Eh di ang atin naman doon, minsan, tama rin, na minsan-minsan, basahan din natin kahit hindi tayo toka. Kung yung first reading, basahin mo na ng mabuti ang first reading dahil sa iyo yun. At hindi ka naman salmo, hindi ka naman second reading, ito, sinsahin mo na rin ang basahin. Dahil kung minsan din,
ay nakaugnay din naman yung babasahin mo, ang mensahe, sa lahat ng mga pagbasa. Pero isang bagay doon, para medyo ready ka rin sa anumang event. Okay? Naintindihan? Yes, sir. Okay na? Pwede na tayo? Meron pa? Minsan po ba talagang walang choir na naka-schedule sa every day? Katulad namin po Tuesday. Nagkataon na walang choir. So, nakakapakita ako hindi ko alam line up ng bawat isang or Sige, paparating natin yan sa music ministry kung ang choir ay may naka-assign naman talaga dapat. Tapos, meron din kung walang dadating na choir, talagang may nakahanda tayong tagatugtog sa ating simbahan, doon sa atin. Pero kung minsan, wala din siya, kaya kung minsan nakakataon. No? Pero I understand, every chapel ay ito'y hanggat maaaring meron. No? Okay. Alright na tayo, pwede na? Okay, so magsimula tayo ng ating